Ito para sa mga nanay at future mommy. Alam natin na yung pagbubuntis ay isang espesyal at makahulugang yugto sa buhay. Pero hindi rin makakaila na may kaakibat itong panganib. Ngayon, isang medical condition or complication ang ating pag-uusapan. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Ayon sa mga pag-aaral, 9 hanggang 11 kababaihan ang namamatay araw-araw sa Pilipinas dahil sa panganganak, habang 380 naman kada araw sa buong mundo. Sa bilang na ito, tinatayang 1 hanggang 2% ang humaharap sa ectopic pregnancy o ang kondisyon kung saan nabubuo ang fetus sa labas ng matres, kadalasan sa fallopian tube. Sa Pilipinas, hindi ito kasing karaniwan ng ibang komplikasyon sa pagbubuntis. Ngunit ito ay isang seryosong kondisyon na maaaring magdulot ng matinding panganib sa kalusugan ng ina at kanyang magiging anak. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin kung paano mababawasan ang panganib ng pagkakaroon ng ectopic pregnancy. Dito lang sa Say ni Doc. Makakasama natin po live via Zoom si Dr. Ana Fe Orbigoso Gloria, isang OBGYN. Good morning po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Doktora. Gandang umaga sa inyong dalawa. Ganda ng smile ni Doc. Doc, maaari niyo po bang mas ipaliwanag itong tinatawag na ectopic pregnancy? Gaano po ito kadelikado sa mga buntis? Pag sinabi nga natin na ectopic pregnancy, katulad ng pinakita ng inyong video, ito ay pagbubuntis o tumubo na pagbubuntis hindi sa tamang lugar, no? Kasi dapat sa loob siya ng matres o ng ating bahay bata. Pagkus ito ay tumubo, kadalasan nga ay tumutubo ito sa fallopian tube, no? Katulad ng pinapakita ng video na to, no? Pero maaari din ang pagbubuntis na ito, bukod sa fallopian tube, ay tumubo rin sa ating kohelyo ng matres or kahit sa malapit na parte ng ating reproductive organ o kaya sa loob ng tiyan, no? So basta ang pregnancy ay hindi tumubo sa loob ng bahay bata, ito ay tinatawag na ectopic pregnancy. At delikado nga ang sitwasyon na to, or life-threatening siya, no? Kaya dapat maaga siyang nare-recognize at nabibigyan ng lunas, no? Dahil sinasabi na isa ito sa mga dahilan ng pagkakaroon ng sobrang pagdudugo or hemorrhage during the first trimester of the pregnancy, and it can even lead to death pag left untreated. Well, Doktora, para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, paano nga po ba nagkakaroon ng ectopic pregnancy ang isang babae? So, siguro dapat malaman natin ano yung sintomas at paano siya na-recognize. Pag ang isang babae ay na-delay sa pagre-regla, no, or merong missed period, and then lalo na kung nag-positive ang pregnancy test niya, pagkatapos masakit ang puso niya, o kaya may pagdudugo, and in the background, mayroon siya mga risk factors like nagkaroon na siya ng dating ectopic, o kaya may history siya ng mga infection or pelvic inflammatory disease or mga sexually transmitted infection, mas mataas yung posibilidad na siya ay baka meron ng ectopic, no? So aside doon, pagka ang babae ay smoker, and then pag sila ay gumagamit ng mga contraception, especially intrauterine device, so maaaring mas mataas yung risk nila sa pagkakaroon ng ectopic pregnancy. Doc, na-mention mo na kanina na sobrang delikado yung ganitong klaseng pagbubuntis. Pero ano yung mga komplikasyon at epekto nito sa isang buntis, Doc? Ang ectopic pregnancy kasi is a non-viable pregnancy, no? Hindi kasi dapat nga tumutubo ang pagbubuntis nang hindi sa loob ng matres, no? So, pagka nagkaroon ka ng dating ectopic, maaaring uulit yung ectopic mo, no? So, it will pose the same danger as you had before, and then eventually, it can also lead to infertility. So, usually, nare-recognize yan pag mga 6 to 8 weeks ng pregnant ang babae, no? So, pag pumutok yan, slowly, or kahit maliit lang yung butas niyan, dudugo yan ng dudugo, no?
And maaaring maipon yung maraming dugo dito sa loob. Sa loob, magkakaroon ka ng internal bleeding, no? And you will lose a lot of blood. And then, of course, magiging emergency yung sitwasyon. At that will pose so much danger into you. Okay, doktora, nagagamot po ba ito? Ano po yung mga treatment option para sa mga kababayan sa kondisyong ito? Okay. So, meron naman tayo mga treatment option para sa ectopic pregnancy, no? Depende kung may mini-measure kasi tayo na para ma-recognize yung ectopic pregnancy, tinitingnan natin kung ano ang level ng beta-HCG or ng pregnancy hormone. So, bukod doon, ino-ultrasound natin para makita natin kung gaano kalaki yung ectopic pregnancy. At syempre, kung stable yung patient, no? Kasi mas madalas na pag may nakita kami ectopic pregnancy, emergency sa ER na namin nakikita versus nakikita lang namin sa clinic, may dalang ultrasound at may pinapakitang mga kaunting simptomas, no? So pag ang pasyente ay hindi stable, definitely, operation ang kailangan, no? So pag operation, pag surgery, kailangan, ang mas madalas na ginagawa dito sa Pilipinas ay yung binubuksan siya versus yung laparoscopy or merong lang maliliit na tube na ilalagay sa tiyan para ma-reach namin kung nasan yung ectopic. So, maaring tatanggalin yung buong tube or yung fallopian tube, lalo na kung medyo damage na talaga yung fallopian tube. Or if we're trying to preserve the fertility of the woman, minsan hihiwaan lang ng maliit tapos tatanggalin lang yung ectopic gestation. So yun yung surgical management, no? Meron din namang room for medical management. Yun yung pagbibigay ng methotrexate, no? Depende nga kung maliit lang yung ectopic, mababa lang yung level ng beta-HCG, stable yung patient at saka makakapag-follow up siya. Kaya lang, pagka medical management, minsan nagiging persistent yung ectopic, so parang nagkakaroon pa ng another treatment of medical management. And then of course, meron din tayong tinatawag na expectant management, no? Yung walang gamot o walang surgery. Pero dahil nga ang ectopic pregnancy ay life-threatening, kailangan talaga na very compliant yung patient at mababa lang talaga yung level ng beta-HCG. So, yun yung mga treatment options natin sa ectopic pregnancy. Ayun, na may maraming natutunan, no, yung lalong-lalo na yung mga first-time moms tungkol sa ectopic pregnancy. Maraming salamat po sa oras. Muli nakasama natin si Dr. Anafe Orbigoso Gloria, isang OBGYN. Thank you, Doc. Maraming salamat, doktora. Maraming salamat sa inyo.